Hi, magandang gabi sa inyong lahat. At ito na naman po muli si Edison, ang owner and breeder of Strikos Kennel. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano natin madidetect kung sour milk ba ang gatas ng dam o hindi. Once na nakadede ang inyong mga bagong panganak na puppies ng sour milk or yung toxic milk, maaaring magkaproblema yung mga puppies natin. Gagawin natin, uunahan na natin sila. I-test muna natin, then once na nag-pass sa test, yun, pwede na natin silang hayaan sa nanay. So ito, ang unang kailangan natin ay yung litmus paper. Ito yung litmus paper. Sa Shopee, marami kayong makikita nito. Sa mura lang siya. Yan. Ito yung ginagamit ko na pang-test doon sa milk ng dam. Yung gagawin natin ngayon, i-test natin siya sa suka. Ayan, hindi po tayo magluluto titest natin siya. Lalagay natin siya, konting-konti lang. Ayan, may suka na. Then, kukuha tayo ng isang strip. Isang strip lang ng litmus paper. So-soak natin siya. Ayan, kahit yung pinakadulo lang. Kung mapapansin nyo, nag-red siya. Yung yellow naging red. So, meaning, sa suka siya talaga binabad, no? Ngayon, test naman natin kung sa tubig naman, kung ano magiging kulay ng litmus paper natin. Ayan. Ito, buha tayong tubig Ito na. Ayan, may tubig na. So-soak natin siya. Then, hintay tayo ng mga ilang segundo. Kung mapapansin nyo po, nagiging color blue. Nagiging blue. Ayun yung pinakadulo niya. Ayan. Sa water, ito ang magiging kulay. Sa vinegar, kulay red naman. So, yung sour milk, ayon sa research namin, kapag ang gatas ng nanay, tines mo sa litmus paper, at hindi nagbago ang kulay, meaning okay ang milk ng nanay. Pero once na nag-red, ang ibig sabihin ay sour milk, toxic milk. Mas magandang gawin itong pagtetest na to kapag 58 to 60 days or to 63 days. Mas maganda siyang gawin kasi para ma-prevent natin or maiwasan natin na padidehin yung mga bagong puppies dun sa nanay. So, ang mangyayari, magba-battle feed tayo. Dahil hindi nakakayanin ng nanay. Yung nanay, ang gagawin natin ay ipupunta natin sa vet para ma-check kung paano siya nagkaroon ng sour milk or toxic milk. Kasi kadalasan ng ganyan, may problema talaga yung nanay or may kailangan i-treat sa kanya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung sour milk ba o hindi yung milk ng dam ko na malapit na manganak. 60 days na siya ngayon, pwede na siyang manganak. Gatas na kasi lumalabas sa dam ko ngayon. Pag pinisil, may lumalabas ng konting gatas. So, pwede na natin siyang i-test. Kuha ulit tayo ng bagong litmus paper. Tara, pakita ko sa inyo. So guys, i-test na natin yung milk ng dam ko para ma-clear natin na kung pwede ba siyang magpadede or hindi. Ayan. Bali ito, ayan, dito sa gitna, huwag kayong kukuha dito sa gitna kasi usually mga 60 days wala pa siyang lumalabas. Ang meron siya dun sa dulo or sa pangalawa sa dulo, sa pagitan ng hita. Ito, nakakuha na tayo. Hihintayin natin siya kung mag-iiba siya ng kulay, kung mag-red ba siya or mag-blue. Pag nag-blue, okay yon. Pag hindi nag-iba yung kulay, mas lalong okay. Pero pag naging color red, hindi na tayo magpapadede ng mga puppy sa teats niya. So ito, hihintayin natin para sure 2 to 3 minutes, no? Pwede nyo siyang gawin kapag 58 to 60 days bago manganak. Hintayin natin to Pag-usapan na muna natin habang hinihintay natin to, bakit ba nagkakaroon ng sour milk? Base sa mga vet na nakausap namin, may mga
healthy dogs or healthy na nanay na aso na kahit talagang kitang-kita mo naman sa appearance saka sa health niya, wala naman sakit, saka magana naman kumain, basta healthy siya, may times pa rin talaga na nagkakaroon sila ng sour milk. Pero yung pagkakaiba niya dun sa milk fever, ang milk fever naman, pagkakaalam ko, kulang sa nutrients yung nanay. So meaning, habang nagbubuntis, hindi siya napapakain na maganda o quality na dog food. Once na nabuntis na yung aso nyo, kailangan quality ang ipapakain yung dog food sa kanila. Para sa ganun, yung nutrients niya, di ba? It's enough para makapagbigay siya ng magandang health doon sa mga puppies din na papadide. Ito, 1 to 2 minutes na. So, yun. Hindi nagbago yung kulay niya. Ang problema lang kapag siya ay nag-red. Ang hindi natin inaasahan na sana bukas, pag tines ko ulit to, ay hindi maging color red. Katulad nun sa suka. Ito yung gatas ng nanay na aso natin. Halos hindi nagbago yung kulay. At tapos na naman ang bago nating topic tungkol sa sour milk or toxic milk. Sa susunod ulit, bibigay po ulit ako ng mga tips para sa mga alaga natin. Maraming salamat po.